Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jen Agner at welcome po sa aking Day 30 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayon ay meron pa tayong devotion na Special Devotional Seminar at ang panibagong series po natin ngayong linggo ay about 7 marks of a healthy family. At ang topic po natin ngayong araw ay August 26, 2024 ay Godly Culture, Love, Respect, and Obedience. At ang scripture po natin ngayong araw ay Ephesians 5 verse 30 to 6 verse 2. However, each other of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is first commandment with a promise. Sa Tagalog naman po, gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sarili, at igalang ng babae ang kanyang asawa. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ay unang utos ng may pangako. Teaching number 1. God is the designer of a godly family. Ang ating Panginoong Diyos po ay nag-design o nag-ayos na magkaroon ng family na maka-Diyos. Ang pamilya daw po ay dapat na sentro ang ating God sa buhay natin nila sapagkat nagbibigay po ito ng kaayusan, matiwasay, buo ang pamilya, may pagmamahalan, may paggagalangan sa isa't isa at may pagsunod sa pamilya. Ayun po yung special na ginawa ng Lord na tayo pong pamilya ay magkaroon ng godly family. Teaching number 2. Parents are the stewards of godly family. Ang mga magulang daw po natin ay binigyan ng ating Diyos para maging stewards of a godly family. Kailangan po ang mga magulang natin o ang mag-asawa ay may respeto sa isa't isa at nagmamahalan dahil parents are the stewards of godly family. Teaching number 3. Children are the heirs of a godly family. Ang mga anak daw po ay siyang nagmamana o magiging makadiyos ng mga asawa o ng mga magulang natin. Ang mga anak po ay siyang magpapatuloy ng pagiging makadiyos sa pamilya. Ayun po yung godly culture na pinapalawak sa family, diba? And ayun po, application number 1. Parents, love and respect your spouse. Ang mga magulang daw po ay magbigay ng pagmamahalan at respeto sa isa't isa dahil ang mga anak po ay nakikita kung paano kayo yung mag-asawa na nagre-respetohan at nagmamahalan sa isa't isa. Dahil kung may mag-aaway lang po ang mag-asawa at magulo ang isang pamilya ay makikita ito ng mga anak at hindi po ito magandang impluwensya sa kanila. Kaya magmahalan at magrespetuhan po dapat ang mga magulang o mag-asawa. Application number 2. Children, obey and honor your parents. Tayong mga anak naman daw po ay dapat sundin at respetuhin natin ang ating mga magulang. Dapat pagdating ng araw ay pag tayo ay magkakaroon na rin ng pamilya at ang mga respeto natin sa mga magulang natin ngayon ay hindi natin sinusunod at wala tayong respeto. Ganun din po ang gagawin ng mga anak natin in the future. Kaya obey and honor our parents now. And
teaching ay application number 3. All members forgive and be gracious. Ang pamilya daw po, ang lahat ng membro ng pamilya ay dapat matutong magpatawad at maging mahaba ang pasyensya sa bawat isa dahil ang ibang membro natin sa pamilya ay hindi naman talaga perfect. Kaya matuto daw po tayong maging marunong magpatawad at be gracious to each other para sa buo at maayos na pamilya. Dahil ganun po ang ating Diyos sa atin. Magpapatawad kahit gaano pa kalaki ang kasalanan natin at gusto po ng ating Diyos na maayos at buo ang pamilya. Discussion. On a scale of 1 to 10, how godly is your family culture in terms of love, respect, and obedience? Para po sa akin, ang family ko po ay marirate ko in 9/10 dahil alam ko po na lahat po sa amin ay may takot sa Diyos at kilala si God sa bawat buhay namin. Ang pamilya ko din po ay may pagmamahalan sa isa't isa at marunong magpatawad. Ang mga magulang ko din po ay pinalaki kami na may respeto o strict sa amin, but ito po ay pagtuturo sa amin na magkaroon ng respeto sa bawat isa. At kami naman pong mga anak ay minsan ay nag-aaway pero marunong kaming magpatawad sa isa't isa. Ganun din po ang mga magulang namin. What are your strengths and weaknesses? Ang strength po sa namin sa pamilya ay mayroon kaming pagmamahalan sa isa't isa, may respeto kami sa isa't isa, lalo na kaming mga anak, may respeto kami sa mga magulang namin. Marunong din po kaming sumunod sa mga magulang namin at marunong din po kami magpatawad sa isa't isa. Ang weaknesses po namin sa pamilya namin ay minsan, dati is nag-aaway ang mga parents namin, but nabago na po yun. At kahit po nag-aaway sila dati, is marunong po silang magpatawad sa isa't isa. At strong po ang pagmamahalan nila sa isa't isa, kaya po ang pamilya po namin ay maayos at buo. What is God telling you to do in order to form a godly family culture? Para po sa akin, God telling me to do a godly family culture in the future at ayusin ang bawat pagkakamali sa pamilya na meron tayo ngayon. God telling me din na yung mga family culture na meron ako ngayon ay aayusin ko, and ang iba dun ay namali dahil alam ko ngayon kung ano yung form na yon dapat maayos na pag nagkaroon ako ng pamilya in the future para maging mas lalong buo, maayos at masaya ang family na gagawin ko sa hinaharap. Magkakaroon tayo sa hinaharap, ganun. So, always, and dalamin po natin yung godly family culture para po sa sarili natin. Ayun lang po ngayong araw na ito. Maraming salamat. God bless.